Eto, ha? Eto, yo. Eto sabi. Tahasan namin kinokondena, sabi ng Iglesia ni Cristo. Ako, alam nyo, no? I have nothing against doon sa mga member ng Iglesia ni Cristo. Pero doon sa mismong Iglesia ni Cristo ay, of course, meron tayong malaking problema. INC, no? Kasi ako, separation of church and yung government, dapat, ano yan, no? Sabi rito, tahasan namin kinokondena ang binitawan na salita ni Senator Erwin Tulfo sa aming kapatid na si Senador Rodante Marcoleta kahit matanda na. Matanda ka na daw! Pero hindi ko alam kasi kung talagang post nila to eh. Hindi namin hayang bitin at kikwelehan ito. Dadaan ka sa magkakaisang pag-ibig naming mga magkakapatid. Ilantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari. Tapang, no? Anyways, kaya naman ayokong ano to kasi hindi natin sure kung yan nga yung sinabi, no? And yun nga, ang para sa akin, no? Church and state, hanggang saan ang hangganan ng relihiyon at gobyerno? Dapat malinaw sa atin yan eh. Dapat malinaw yung line. INC Group reacts to Erwin Tulfo's controversy. Nagsorry na si Erwin Tulfo, bakit mainit pa rin yung issue? Hanggang saan ba yung hangganan ng relihiyon at gobyerno? Di ba? The issue here is not just about statement or even an apology. Ang mas malaking usapin is how democracy balance freedom of speech, religious respect, and the constitutional principle of separation of church and state. Mahalagang tignan natin, no? Hindi lamang ang emisyon na magkabilang panig, kundi pati ang mga prinsipyo na gumagabay sa ating mga institusyon. Masyado kayong concern sa buhok ni Marcoleta. Huwag kayong mag-alala. Kahit 7.2 na lindol, hindi kayang ugain yun. Sorry, bad joke. Hindi, naalala ko lang yung mga kapatid natin, no, sa Davao. No, ipagdasal natin sila. No, sana maging mahina lang yung mga aftershocks or max wala na sana yung mga aftershocks diyan sa sa Davao at sana mabigyan sila ng talagang karampatang atensyon ng gobyerno, tapos mabigyan sila ng tulong. So, guys, mahalagang kasi, tingnan hindi lamang ang emosyon na magkabilang panig. 'Di ba? Yung isa, relihiyon. Yung isa, government. Hindi ko alam kung hanggang saan kasi yung 'Di ba? Dapat bilang isang simbahan, kung total hindi naman kayo yung ng gobyerno, kayo magbigay ng malinaw na linya. 'Di ba? Ang focus natin ay kung bakit mahalaga ang respeto sa pananampalataya habang pinapanatili ang independence ng gobyerno at ng religious organization. Undercut na piluka, sabi ni Boss Okinayo. Andiyan na si Ma'am Marge. Kaya mga mandirigma, kasi nga naging usapan yung naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Kaya I think it not only kasi wala naman siyang particular na pangalan 'Di ba? Ayun naging reaction ng Iglesia ni Cristo. I'm not sure. I'm not sure kung 'Di ba? Now, it's important to remember that in a democratic society, strong disagreement are normal. Especially when political and religious sensitivities are involved. Pero kasi take a moment kasi, dito nagiging interesting yung usapan Mas interesting pa sa kung anong eksena na naman ang gagawin nila Alan Cayetano. Ngayong siguradong lilipat na si Villar. Good news hindi, joke lang. Nadudulas ako No? Nadudulas ako Lilipat na si Villar. Nadudulas na naman ako. So, this is not only about who is right or wrong. Ang mas malaking tanong is how respect can be maintained even during serious disagreements.
Parang dalawang magkapitbahay, no? May matinding pagtatalo pero kailangan pa ring mamuhay sa iisang komunidad. Even when opinions clash, respect and proper conduct still matter. 'Di ba? Mga kaibigan, isa sa pangunahing prinsipyo ng ating konstitusyon ay ang separation of church and state. This does not mean religious group may have no right to speak about public issues. At hindi rin ibig sabihin na walang karapatan ang mga elected official na magbigay ng kanilang pananaw. Pero 'di ba, the real challenge is how both freedoms can be respected without compromising the independence of either institution. Kaya lang ang problema kasi, sorry to say, ang epal nyo INC, no? Disregard natin. Most probably, baka hindi totoo to eh. No? Pero, yan yung tingin ng tao sa inyo? INC? Sa mismong hindi sa mga INC members. Epal. At dito maraming na mapapatanong eh. How do we protect religious freedom while also protecting democratic debate? Di ba? Parang dalawang lane no sa isang highway na magkatabi. Pero hindi dapat magsalpukan. Magkaiba ang direksyon ng kanilang mandato pero pareho silang mahalaga sa lipunan. Isipin niyo yun guys. Kasi mga friends another important part of the issue is yung paghingi ni Senator Erwin Tulfo ng apology. Imagine, even Marcoleta will not be man enough to admit a mistake na sinabi niya. Di ba ano sabi ni Marcoleta? Ang pinakamaganda siguro, ibigay na natin yung pag-asa sa kanila. I-give up na natin yung pag-asa, mga... Di ba? Oh. At dito lumalabas yung totoong issue. In public life, words can sometimes create unintended effects. And there are moments when clarification or ang pag-apologize ay nagiging necessary. Di ba? When controversy arises, ito yung tanong eh. Pag may kontrobersiya no, na nagawa yung iyong statement, is an apology enough to reduce tension or is deeper dialogue needed to create an understanding? Kanino kayo papanig? Ako, we don't have to choose. We just need to know what is right from wrong. And is apologizing wrong? Bakit kung hindi mali yung apologizing, yung pag-apologize, bakit konti gumagawa? Nakarinig ba kayo na mag-apology si Alan Cayetano sa ginawa nilang kalokohan dyan sa Senate? Si Robin, sa pagpapakita niya ng maliit niyang titi, nakahirinig ba kayo ng sorry? Oh. It's like a crack in a mirror. It can be repaired. Pero it may take time bago ulit natin magamit. So everything will be clear again. Ang mahalaga ay yung willingness na makinig, magpaliwanag. And of course, yung parehas humanap ng common ground. Kaya mga birador, sa dulo, the most important lesson is not only about politics or religion. It is about society's ability to handle disagreement with respect, discipline. Ganun din yung fidelity. Fidelity to constitutional principles. Dahil kapag napangalagaan natin ang respeto sa isa't isa, mas magiging matatag ang ating mga institusyon at mas magiging malusog ang ating demokrasiya. Mas malusog pa kaysa kay malutikiya. Because when mutual respect is preserved,
institutions become stronger and democracy becomes healthier. So, ako po si Banat Boy. Ay, hindi pa. Meron pa. Meron ba tayo? Ba't nakakalimutan ko? Kasi wala tayong pindutan. Shoutout sa mga nandyan. Si Boss I am Bathman. Shoutout. Oh, umalis na ako sa INC kasi hindi na maganda ang ginagawa ng INC dito sa US. Hindi ko alam yan eh. Gandang wine. It's not I'm not about that. Yung dun sa internal. Ang akin lang, tinanggal ang block voting. Ang gusto nilang gawin, tinanggal ang block voting. I mean, for me, ang akin lang is that yung separation ng state at church. No? Sabi ni Boss Chessmaster, ang nakikita ko pagkakampi ng INC, okay lang kahit gumawa ng masama. Yun lang. Ganun naman yung politika eh. Pag pumasok ka ng politika, imposibleng hindi ka madumihan. Pag pumasok ka sa sabsaban, no? Pag pumasok ka sa bahay ng baboy, no? Para manghuli ng biik, huwag ka mag-expect na hindi ka matatalsikan ng putik. 'Di ba? Ganun din 'yun sa pagka pumasok ka sa usaping politika. Lahat kayo madudumi. Pwera lang ako. Wala, mahilig ako maligo eh. O, malinis tayo. Mapink-pink nga yung ano natin eh. Joke lang.